Ngayon sa Oinalysis Nuggets of Wisdom. Madalas akong bumibili ng libro katulad ho ng librong ito na may pamagat na Blue Ocean Strategy by W. Chan Kim and Renee Maubergen. Ang librong ito ay bigla akong nashock. Bakit? Dahil hindi ko pa pala nababasa ng lubusan ng librong ito dahil para sa akin, tubong-tubo na ako sa librong ito dahil sa subtitle dito sa kanyang cover book. Ito po yung title niya. Subtitle, How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Nagkaroon ako ng isang bagong lengguwahe. Ang sabi ko, make your competitors be relevant. Ibig sabihin, hindi makakahabol o hindi ginagawa ng competitors mo ang mga bagay na ginagawa mo. Irrelevant sa iyo kung ano ang ginagawa nila o ginagawa. Magkaiba kayo ng ginagawa. Importanteng make your competitors be irrelevant. Importante po yan dito sa mundo ng marketing. Minsan, merong nagtanong sa akin, sabi niya, ang term kasi sa network marketing kadalasan kundi upline coach. Sabi niya, Ups, darating ang panahon, top 1 na ako sa aming company. Tatalunin ko ang top earner. Tinanong ko siya, ano ang gagawin mo para maging top 1 ka sa iyong company? And he said, gagawin ko ang mga bagay na ginawa ni upline. Ngek, paano siya magiging top? Second nature na ng kanyang upline o top 1 sa company nila ang ginagawa nito. Ang sabi ko sa kanya, number 1 ang dapat mong gawin kung gusto mong talunin ang top 1 sa inyong company. Gawin mo yung mga bagay na hindi niya ginagawa. Number 2, gawin mo 3 times yung mga bagay na kanyang ginagawa. Number 3, dapat bumuo ka ng organisasyon. Hindi ng sarili mo, kundi organization. Dahil ang organization, kadalasan, wala ka na, pero yung organisasyong tinatag mo ay nandun pa rin. Siyempre, ang traditional business, katulad ng KFC, ng McDonald's, wala na yung mga nagtatag, pero patuloy pa rin yung kagandahang mission, vision nito. That is so important. Build organization. Sa network marketing, hindi dapat balyahan kundi bayanihan. And lastly, which is very important, in our modern days, pumasok ka sa daigdig ng social media. Kakaiba ngayon, tatandaan ho natin, iba ang ginagawa noong panahon ko sa panahon ngayon. Ang mga bagay na ito ay kailangan natin sa daigdig ng pagmamarket, pag-share ng bawat company. Pag ginawa mo tong bagay na ito, marahil ang iyong competitors ay magiging irrelevant. Kasi noon ang mga bagay na yun ay ginawa ko na, hindi ko po ito pinagmamalaki. Sa tulong ng Diyos, ng kumpanya at ng aking mga wings mates. 3 beses ako naging top 1 sa kumpanya, top earner, 2 beses naging top 2, top earner, at 1 beses ako naging top 3, top earner sa kumpanyang mga pinasukan ko. It means, naging second nature ko ang tinatawag nating palaging nasa taas. Una, syempre, sa tulong ng Diyos sa taas. Lagi nating tatandaan, kapag nalaman mo na ang tamang sistema, magiging second nature mo na to o second habit. Kaya naniniwala po ako, kapag nagawa mo ito, we need to wear sunglasses because our future are so bright.